bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Kung maaalala ko ang buhay ko noon, alaalang kay dilim ang siyang naroon. Laking pagbabago ginawa ni Kristo. Ako na nasa kadiliman, dinala niya sa kaliwanagan. Kung maalala ko ang buhay ko noon, alaalang kay dilim ang siyang naroon. Laking pagbabago ginawa ni Kristo. Ako na nasa kadiliman, dinala niya sa kaliwanagan. O Kristo, wala na akong mahihiling pa. Ang buhay kong wala, ginawa mong sagana. O Kristo, wala na akong mahihiling pa. Ang buhay kong wala, ginawa mong sagana.
malaking pagbabago ginawa ni Kristo. Ako na nasa kadiliman, dinala niya sa kaliwanagan. O Kristo, wala na akong mahihiling pa. Ang buhay kong wala, ginawa mong sagana. O Kristo, wala na akong mahihiling pa. Ang buhay kong wala, ginawa mo. Sagana. Good morning, Jesus! Magandang umaga mga kapatid. Isa na naman pong panibagong araw ang meron tayo. Alam ko po lahat kayo ay nag-aabang para na naman po sa isang kwento ng buhay sa araw na ito na magpapatunay na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay na buhay. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay mananalangin. Lord, maraming salamat po sa napakagandang araw na binigay niyo po sa amin. Sa mga panahon na ito, Lord, inaalala po namin ang kabutihan na ginawa niyo po sa buhay namin. Kaya po meron kami ngayong buhay na ganap at kasiyasiyan na na-enjoy. Thank you, Lord, for all your sacrifices. Thank you, Lord, for giving your life for all of us, Lord, para po ma-enjoy namin ang buhay na meron kami ngayon. At dahil din po ito sa inyo. At sa araw na ito, Lord, ino-offer po namin sa iyo ang lahat ng aming mga gagawin, ang lahat ng mangyayari, Lord. May it please you, Lord, itong aming sacrifices na ibinibigay sa inyo. Sa pamamagitan po, Lord, ng paghahandog namin ng sarili namin mismo para magamit po ninyo sa kaluwalhatian ninyo. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Ang akin pong gustong i-share po sa inyo na word para sa araw na ito ay nasa Ephesians 4 verse 24. And to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Thank you, Lord. Alam niyo po, tayo pong lahat, naka-experience na po ba kayo ng isang bagay na nabasag po ninyo, na importante po sa inyo? Hindi po ba mga kapatid, pag nangyari yon, hindi mo alam kung paano mo siya bubuuin ulit. Tinry niyo po bang gumamit ng epoxy at ipagdikit-dikit muli iyon? Nag-succeed po ba kayo mga kapatid? Minsan po, napagdidikit-dikit natin siya, pero hindi na po siya kasing perfect nung dati. Hindi na rin po, minsan kasi may mga nagkulang na, o kaya naman po meron talagang mga nadurog na part na hindi na siya pwedeng idikit. So, mahirap po na maging perfect siya ulit, hindi po ba? In the same way po, tayo pong mga tao, marami po sa atin ay, lahat po, we have been broken also because of sin. At yan po ay hindi natin maiwasan because we live in a fallen world. Kaya po, kailangan po natin na tayo ay buuin ulit. And we need more than just fixing, mga kapatid. Kailangan po nating mabago ng buong buo para maging brand new ulit tayo. So ganyan po ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Hindi lang po niya tayo finifix. Hindi lang niya nireretoke yung something na nabasag, nasira, but He make us new. Ginagawa po tayong brand new ng Panginoon.
And to experience that new life, kailangan po ma-experience po natin ang new birth. At dyan nga po nanggaling ang salitang born again, na nagkaroon po ng maraming hindi magandang connotation. Pero ang totoo po niyan, pag sinabi mong born again, parang ipinanganak kang muli. Kapag ka ipinanganak ka, wala kang past, 'di ba? Wala kang walang niretoke sa iyo kasi ikaw ay lumitaw ng bagong-bago talaga. Ganun ang ginagawa po ng ating Panginoon sa atin. At this involves new identity, new nature, and a new way of living. Lahat ay bago na. Wala na yung dati. Ang atin pong mga behavior and lifestyles, mga kapatid, needs to be changed to a holy or a godly pattern. Kasi nga po, nasanay tayo sa mga liku-likong landas, hindi magandang mga gawain, hindi magandang pag-uugali, kaya kailangan po natin mabago. Kaya nga ang panalangin po ni Haring David, sa Psalm, sabi rito, "Create in me a clean heart, O God, and put a new and right spirit within me." So when we repent of our sins in our lives, God is able to put a new spirit in us. Pero, narinig niyo po ba yung aking sinabi? When we repent of the sin in our lives. Kasi po, hindi ho pwedeng mailagay sa atin ang bagong spirit kapag ka nananahan pa rin dyan yung mga dating makamundo at hindi magandang puso. Hindi ba? Yung mga makamundo at hindi magandang pag-uugali. We should repent first of our sins bago tayo mabigyan ng new spirit ng ating Panginoon. At dun po magsisimula ang bagong buhay na ninanasa nating lahat. Kasi ang gusto po ng Panginoon, He wanted for us to live a new life in Christ. This time, spiritually alive. Dati po kasi, hindi po ba? At ngayon po, kapag kami bagong buhay na tayo, the spirit within us will be alive. Alive po to worship the living God. At yun ang pagkakalalang po sa atin ng ating Panginoon. So, anong gustong gawin sa atin ng Panginoon kapag tayo po ay binago? He will change us from being broken to being whole again. And from sinful to being holy. Sabi nung iba, pwede ba yan? Pwede po, mga kapatid. Kasi nangyari na po yan sa maraming buhay na malas na po natin, nakita natin at narinig natin ang mga patotoo ng mga tao na talagang totally broken before. But the Lord made them whole, made them new. Kaya nabuo mulit ang pagkatao. At this time po, maganda na ang titulong hawak-hawak. Children of God na po. So pag binigay po natin ang ating buhay kay Kristo, things will start to change. Things will change. You will change, mga kapatid. At yan po ay naranasan din nating lahat. At itong bagong buhay natin kay Kristo po ay nagre-resulta sa mga bagay at mga changes na gustong-gusto po nating mangyari sa buhay natin before, pero we cannot do it on our own. Pero pagka ang buhay natin, ibigay na natin kay Kristo, makikita niyo po yung dating pangarap lamang na sana maiwasan ko yung ganito, sana tumigil ako sa paggaganito, na ginagawa naman natin dati, pero nauuwi lang siya sa New Year's resolution na nagtatagal ng ilang buwan. Pero once na ikaw ay lumapit kay Kristo at ikaw ay pinanganak muli sa Espiritu, yun, yung mga pangarap lamang dati na pagbabago,
unti-unti pong maisa sa katuparan sa ating buhay na hindi po natin magagawa without the help of Christ. Ngayon, naging posible. Why? Because of Galatians 2:20. It's no longer I that lives, but Christ lives in me. Kaya po, natupad yung mga gusto nating pagbabago sa buhay natin dahil si Kristo na ang kumikilos sa buhay natin. At sa 2 Peter 1:3, by His divine power, God has given us everything we need. Not everything we need for living a godly life. We have received all of this by coming to know Him. Kaya po, nung siya ay nakilala natin at siya na ang kumikilos sa buhay natin, tayo po'y in-equip niya. In-equip niya. Lahat ng pangangailangan natin, pin-provide niya to live a godly and holy life. Binigyan niya po tayo ng lahat ng resources needed to live a godly life. Kaya po nagawa natin ngayon yan, mga kapatid. So, I encourage everyone to break free of the old life and make a commitment to live the new life given to us by Christ. Posible po yan. At napakaraming benefit, mga kapatid. Ibang klase po ang nagagawa ng may bagong buhay kay Kristo. Para bang binigyan ka ng clean slate, nag-umpisa ka ulit ng maganda. At ang nakakatuwa pa rito, hindi na po natatandaan ng Diyos yung ating mga ginawang kasalanan noon. Dahil ang tingin niya sa iyo ay bago na. Wala na yung dati. Ikaw ay bagong nilalang na. So, the decision to accept Christ in our life is one of the most important po na decision na pwede nating magawa sa buhay natin. And I can say na ito ang pinaka-the best dahil magkakaroon ka ng panibagong buhay na kasama si Kristo. Alam niyo po, God has given us an important manual for life. Ito po yung manual na kailangang sundin nating lahat. Ito po ay ang Biblia. Kapag sinunod mo po yan, magiging maayos ang pagbibuild ng buhay mo because God is the author of this book. At binigyan niya po tayo ng mga instructions for how we can have joy, hope, peace of life. Hindi lang po yun. Marami pang pwedeng ibigay sa atin ng ating Panginoon. At yan po ay nakakamtan lamang ng isang tao na may bagong buhay kay Kristo. Alam niyo po ba mga kapatid that He has all the answers to the problems and emptiness na kinakaharap natin sa buhay natin? Marami pong mga tao hanggang ngayon nabubuhay nang hindi pa nakikilala si Kristo. Marami din nakilala naman pero hindi po nila ina-accept ang alok na bagong buhay ng ating Panginoon. Kaya po, lumalakad ang araw, tumatanda na sa buhay, nang hanggang ngayon lito pa rin. Ang kakailanganin lang naman po natin ay tanggapin si Kristo sa buhay natin para po mawala na yung mga hindi magagandang ugali, hindi magagandang pananaw sa buhay. Ayaw niyo po ba yung ganon, mga kapatid? Alam ko, marami sa atin. Maraming mga tao ngayon, hanap ng hanap kung saan. Ang kanilang hinahanap na buhay pala, kay Kristo lang matatagpuan. Pero hanggang ngayon, ayaw pa rin tanggapin. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito yung pinaka-importanting desisyon na pwede po natin gawin sa buhay natin. Tandaan po natin, mga kapatid, we are here for a purpose and not by accident. Maraming mga tao na bubuhay na akala mo walang Diyos. At meron pa nga po na pumapanaw na nang hindi man lamang nagampanan ang kanilang purpose kung ba't sila nilalang. Isaiah 43:7 po, we are created to bring glory to God. At yan po ay magagawa lamang natin kapag tinanggap natin ang alok ng Panginoon na bagong buhay sa atin. Kasi po tayo, we were separated from God because of sin in the beginning of the world.
Pero pinadala na po niya si Kristo para tubusin tayo doon at magkaroon po tayo ng kaligtasan. Grabe nga pa yung mga punishment and even death na dinanas ng Panginoon para lamang po ibigay sa atin ang buhay na ganap at kasiyasiya na hinahangad nating lahat. All we have to do is desire to have a personal relationship with God. At yan po ay kasama sa alok ng bagong buhay na ibinigay po sa atin or inaalok sa atin ng Panginoon. We have to make a decision kasi wala pong pwedeng gumawa noon para sa inyo. Kayo lang po ang pwedeng gumawa noon, mga kapatid. But if you are a wise person, kung ako po sa inyo, pipiliin ko na po na tanggapin ang alok na bagong buhay ni Kristo. Dahil isa po ito sa mga desisyon na gagawin po ninyo sa buhay ninyo nang walang pagsisisi. You will benefit from this spiritually, physically, lahat po, buong katauhan po natin ay makikinabang dito. Kaya kapatid, I encourage you today, masarap po ang buhay na kay Lord. Gusto niyo pong subukan, mga kapatid, at hindi po kayo magsisisi. Kaya po, sa araw po na ito, tunghayan po natin ng isang buhay na magpapatotoo, magpapatunay, na gaano man po ang kapula ang ating mga kasalanan, kapag ka po tayo ay nagsisi, tayo po ay magkakaroon ng bagong buhay. Akala ng iba wala ng pag-asa. Pero matutunghayan niyo po ngayon na napakalaking pagbabago ang dinala ni Kristo sa buhay ng ating kapatid. Kaya panoorin po natin ito. Ang pagtatanghal na ating matutunghayan ay nangangailangan ng striktong patnubay ng mga magulang. May mga eksenang sensitibo na ating ipinakita para lang mailahad kung paano nahango mula sa hindi magandang buhay ang ating mga kapatid. Maraming salamat po. Inihahandog ng Charismatic Outreach Ministries Foundation Incorporated ngayong Semana Santa ang isang linggong espesyal na presentasyon. Mga kwentong hango sa tunay na buhay ng mga taong nagbago dahil kay Jesus. Maaring ito'y inyong napagdaanan o kasalukuyang hinaharap. Pwede rin namang mga kaibigan o kakilala ninyo ang nakararanas nito ngayon na nangangailangan ng payo at gamitin itong pamamaraan upang mapalapit sila kay Jesus. Samahan niyo po kaming subaybayan ang storya ng ating mga kapatid na pinamagatan nating kadiliman noon, liwanag ngayon. Ako po si Bong Banwa na nakahiligan ng pagsasayaw nung araw. Kaya hindi po ako nakatapos ng aking pag-aaral. At naging dating adik at naging dating tulak. Pero ngayon ay lingkod na po ng ating Panginoon. Nagsimula po ang lahat nung mamatay ang aking mami. Sapay. Hindi gayaan. Maraming manunood sa atin. Kaya kailangan ayusin ninyo. Ganito yon. Ba't natito ka na? Condolence pala. Condolence po.
Balik. Isa pa. Ikot kabila. Sige. Shake, body dansa. Shake, body dansa. Shake, body dansa. Yan, ikot naman. Wow, yan. Lika. Upo ka muna rito. Tagal tayo hindi nagkita eh. Ano ba, bakit? Ano ba kailangan mo? Condolence ha, kasi nabalitaan ko. Ang airmat mo, kinuha na sa itaas. Alam ko, medyo nasa malungkot kang kalagayan. Pero meron akong iaalok sa'yo. Okay to, huwag ka matakot. Bukod sa makakalimot ka sa mga problema mo, makakatulong ka pa sa pamilya mo. Hindi nga. Kita mo to? Dami niya na. Siyempre! Ano, okay ba sa'yo? Oh, Ano to? tawagan mo na lang ako. Alam mo na yan. Stop yan. Oh, halika rito. Dali, okay naman. Pagkatapos niya. Wow! Isa pa. Wala. O ano, masarap ba? Dali, halika rito. Ako naman. Bigay pa. Oh, gising, ikaw naman. Oh, ikaw na. Oh, ito na. At doon po nagsimula ang pagkakalulong ko sa droga na naging dahilan ng paglamas-masok ko sa rehab at kulungan. Na ang akala ko noon, ako'y makakalimot at makakatulong ako sa aking pamilya. Ngunit kabaliktaran pala ang lahat na nangyari. Naging pabigat lang ako sa kanila. Kapatid mo ba si Bong? Opo, bakit po? Meron kaming dalang warrant of arrest para sa kanya. Wala po siya rito. Huwag kang magsisinungaling, sasama ka namin. Hindi, wala po siya rito. Puntahan mo sa Tama na kayo kwarto. sa papa nyo. Bong, takbo! Mama Pulis, saglit. Mama Huwag Pulis. kang papalag. Huwag kang Pag-usapan tatakbo. na lang natin to. Mama Mrs. Pulis, please, parang Umalis awa ka nyo dito. na. Hindi ka Wala siyang kasali dito. kasalanan. Mama Pulis, Sige, pasalasan mo. Pulis. Ano kasalanan ko? Parang awa mo Bakit? na. Bakit? Dali na, Saan dali niyo ako na. dadalhin? Saan niyo Dali ako na. dadalhin? Dali na. Saan niyo ako dadalhin? Tara. Napakahirap ng ganong buhay. Walang kapayapaan. Ang gulo. Sobra. Akala ko nung araw hindi na ako makakawala. Akala ko pa nung araw hanggat may drugs, tulak ako. Akala ko nung araw hanggat may drugs, adik ako. Pero meron palang gagawing maganda ang Panginoon sa buhay ko. Bong, Oh. ayusin mo ng buhay mo. Patay na si Tita at si Tikboy. Wala na magpapiansa Oo, sa'yo. alam ko yun. Ayusin mo ng buhay mo. O sige, umuwi ka na. Mauna ka na ha. Oh, bakit? Pupunta Saan ako ka in pupunta? Anet. Magpe-prayer meeting ako. Oh, Okay, umuwi ka na. Ay, teka. Sumama ka na lang kaya. bakit? Halika Ano na, ba halika ginagawa na. dun? Prayer meeting. Halika na, sumama ka na. Halika na, halika na. Naku naman, no? Tuwing umaga, ito'y bago. Laging bago. Nabilang pag-ibig ang Diyos, di nagbabago. Tuwing umaga, ito'y bago. Laging bago. Nabilang pag-ibig ng Diyos, di nagbabago. Dakila ka
nagsimula na ngang sumama ako sa gawain ng ating Panginoon. Napakabuti ng Panginoon sa buhay ko. Inalis niya ako mula sa kadiliman at dinala niya ako sa kaliwanagan. John 10:10, dumating ang kaaway upang magnakaw, pumatay at magwasak ng buhay. Naparito ang ating Panginoon upang bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Good morning, Jesus. Good morning, Comfy family. Good morning, brothers and sisters. Ako nga po pala si Sister Jackie, na kapatid po ni Brother Bong. Ako po ang pangalawang kapatid ni Brother Bong. Si Brother Bong po ang pangatlo namin. 6 po kaming magkakapatid. Thank you Lord po sa... Dahil nga po sabi nga ni Brother Bong, mahaharap daw po ako ngayon dito sa Good Morning Jesus. At parang bilang patotoo at patunay na yung kanyang pagbabago. Thank you Lord po. Yung napanood niyo po, talaga pong naganap po sa buhay ni Brother Bong yun. Grabe po talaga, grabe. Kaya ako po'y nagpapasalamat dahil sa paghipo sa kanya ng Panginoon. Talagang ang pagbabago sa kanya. Di ba sabi nga, walang imposible sa Panginoon. Kung makikita niyo po siya nung araw, talagang masasabi niyo sa kanya na wala nang pag-asa to. Pero kay Lord may pag-asa. Amen. Kaya thank you Lord po sa kabutihang ginawa po sa kanya ng Panginoon. Ganon din po sa amin. Kasi po sa totoo lang maaga pong nawala si husband. Bali siya po ang pumalit na hanggang ngayon naman po talagang gumagabay sa mga anak ko. 4 po ang anak ko. Kaya sobrang ako yung nagpapasalamat sa Panginoon. Glory to God talaga sa ginawa niyang kabutihan, sa paghipo sa kanya para mabago po siya. Kaya po dun sa mga gusto pong magbago, wag po kayo mawala ng pag-asa. Tingnan niyo na lang si Brother Bong, di ba? Kasi kung tutusin napakahirap po talaga kung sa sarili mo lang. Pero kung umaasa tayo sa Panginoon, kaya na kay Lord ang pag-asa po ng lahat ng bagay. Sa Comfy family, sa pagtanggap niyo po sa Kanya, at nagkaroon kayo ng tiwala sa Kanya. Kaya thank you Lord po sa kabutihang ginawa po sa aming lahat. Lalong-lalo na po kay Brother Bong. At napunta po siya sa ganitong gawain. Thank you Lord po. All glory and honor belongs to God. Amen. Sana ako'y pinatawad mo, minahal mo ako ng totoo. Kay ganda ng ginawa mo sa buhay kong ito. Dakila sa iyong pag-ibig, walang hanggang pagmamahal mo sa akin, O Jesus. Kahit na ang puso ko'y laging nagbabago, kahit kailan di ako makarinig ng sumbat sa'yo, O Kristo, mahal mo nga ako. Kahit na ang puso ko'y laging nagbabago, kahit kailan di ako nakarinig ng sumbat sa'yo, O Kristo, mahal
nagsimula po ang lahat ng pagkakalulong ko sa pinagbabawal na droga na nagsimula na naging dahilan ng paglabas-pasok ko sa loob ng rehab at kulungan. Na ang akala ko kahit andyan ang aking tiyahin, ang aking bayaw, na akala ko palagian ng ako ay at doon po nagsimula ang lahat ng at doon po nagsimula ang pagkakakulong ko. Napakahirap ng ganong buhay. Walang kapayapaan. Inalis niya ako mula sa kadiliman hanggang sa kaliwan. Nagsimula na ang buhay ko'y dumalo sa gawain ng ating Panginoon. Bong! Marinig ka. Balita ko, no, airmat mo. Paano mo lang ano sabi mo? Upo mo na dito. Wala ka. Sorry. Pero, meron ako rito. Makakatulong sa iyo ito. Mawawala yung mga isipin mo, kalukutan mo. Pero higit sa lahat, pare, pera to. Pakita ko sa'yo, ha? Teka muna. Tawagan mo na lang ako pag kailangan mo. May number naman ako sa'yo, ha? Nakalimutan mo yung pera ko. Kapatid mo ba si Bong? Bakit po? Meron kaming dalang warrant of arrest para sa kanya. Wala po siya rito, wala po siya rito. Huwag kang magsisinungaling, isasama ka namin. Hindi, wala po talaga siya rito. Doon kayo sa tanay nyo. Wala po siya, Ipasok mga ka pulis, to. wala po siya. Wala po siya, wala po siya, wala po siya. Ano ka ba naman? Ayusin mo ang buhay mo. Patay na si Tito at si Tikboy. Wala na sa'yo magpapiyansa. Paano na? Sige na. O sige, una ka na mauwi. Umuwi at umaalis ako. Nakita niyo po, mga kapatid, maski yung itinapon na ng lipunan, ay kaya pa ring baguhin ng Panginoon para bumaging pakinabang sa lipunan. At yan ang nangyari sa buhay po ng ating kamanggagawa na si Brother Bong. Iisipin niyo po ba na ang isang kagaya niya ay magiging lingkod ng Panginoon? Sabi ko nga po sa inyo, yan yung mga bagay na gustong-gusto pong ginagawa ng Diyos para makita natin ang kaluwalhatian niya. Kaya we hope and pray, mga kapatid, na na-encourage po kayo sa ating ipinakita sa araw na ito, na kung meron po kayong mga miyembro ng pamilya or kaibigan, kamag-anak, kahit kakilala lamang, na ganyan po ang buhay hanggang ngayon, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Keep hoping po that the Lord will do something good sa kanyang buhay, kagaya ng ginawa kay Brother Bong. At ngayon naman po, bilang pagpapatuloy ng atin pong series din, dito po sa buong linggo ng Holy Week sa ating Lenten Special, pakinggan naman po natin ang isa nating manggagawa.
Good morning, Jesus. Salamat sa Panginoon at ngayon po sa ating pagpapatuloy ng ating tinatalakay tungkol po sa Christ Resurrection. Ngayon po mga kapatid, tayo po tutuon naman sa the evidence of Christ Resurrection. Alam nyo, napakahalaga sa ating buhay bilang mga tao na bago tayo sumampalataya, bago tayo maniwala, tayo po naghahanap ng pruweba, di po ba? Or proof or evidence. Or sometimes mga saksi o witness o patotoo upang ating lubusang sampalatayanan, paniwalaan ang mga bagay-bagay. Lalo-lalo sa ating pag-aaral ngayon mga kapatid, lalo-lalo po dito sa Christ Resurrection, sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, meron nga pong katanungan eh. Pero bago yan, sa ating katanungan, tayo muna ay manalangin. Hallelujah. Lord, muli salamat po sa umagang ito, na muli mo kaming tinipon, ng kaming mga magkakapatid Panginoon, upang muli pong mag-aral Panginoon sa inyo, at lalong mabigyan ng kaliwanagan, at lalim Panginoon aming paniniwala Panginoon sa inyo, na tunay Panginoon na kayo ay muling nabuhay. Lord, magturo po kayo, kami pong lahat ay makikinig sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron ka tayong tanong, no? Is Christ's resurrection a myth or a historical fact or our glorious hope or living hope, no? Ang muli bang pagkabuhay ng Panginoong Jesus ay isa lamang legend or katang-isip or historical fact, mga nangyari lamang nung una, or itong ating buhay na kapag-asahan. Sa mga unbeliever, kapag pinag-usapan na muling nabuhay ang Panginoon, sinasabi nila imposible yon. For unbelievers, it is impossible. Sa mga atheist naman, nasabi nila, it is a hoax, H-O-A-X, which means a trick or deception. Isang pandaraya raw ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Sa mga Pariseo naman, sabi nga ng Biblia, they stole the body. Diba? Binayaran yung mga alagad at pinagkalat nga yung ganong rumors. Sabihin nyo, na ninakaw ng mga alagad, ng mga disciple, ang katawan ni Jesus para lumabas na siya ay muling nabuhay. Ngunit sa ating mga Kristiyano, sa ating mga believers, sa ating sumasampalataya, na tunay na nabuhay ang Panginoong Jesus, it is not just a historical fact, a myth, or legend, but a truth about our glorious hope. Para sa atin, ang kanyang muling pagkabuhay ay tunay na maluwalhating kapag-asahan ng lahat ng sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga alam nyo, mahalaga yung witness, mga kapatid, yung patotoo or saksi. Sa Biblia, maraming kahalagahan ang sinasabi tungkol sa pagiging witness, mga kapatid. And God uses witness to establish a matter. Halimbawa sa Deuteronomy chapter 17, verse 6, sabi nga dito, ang hatol na kamatayan ay igagawad kung may 2 o 3 saksi na patotoo. Kahit sa Old Testament, sinasabi yan, unang panahon talaga. Bago magbigay ng judgment, ay kinakailangan mo na ng 2 or 3 witnesses. Sa Deuteronomy 19 din, verse 15, sabi doon, hindi sapat ang patotoo ng isang saksi upang mahatulang nagkasala ang isang tao. Sa unang Timoteo din, Kabanata 5, sabi rito mga kapatid, sa verse 19, huwag mong tatanggapin ang anumang paratang laban sa isang pinuno ng iglesia kung walang patotoo ng 2 o 3 saksi. So not to accept accusations unless
there were two or more witnesses. Sa Matthew 18 din, verse 16 to 17, sabi doon, ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. So napakahalaga talaga mga kapatid. Actually, pagiging ating saksi or witness ay talagang nasa Biblia mga kapatid. Talagang ayon sa kalooban ng Panginoon, marapat talaga sa ating buhay niyan mga kapatid na tayo may mga witnesses sa anumang mga bagay-bagay na ating pinag-uusapan, disputes, o anumang uri ng relasyon mga kapatid. Kaya nga alam niyo po, isang napakaganda nga nitong ating pag-aaral. Salamat sa Panginoon, especially sa mga gospel writers. Si Matthew, si Mark, si Luke, si John. Lalo si Luke mga kapatid, alam niyo, sa kanyang mga writings, Luke gathered the materials of his writings on Jesus' life on the account of the eyewitnesses sa Luke 1 verse 2. Ang kanilang isinulat ay ayon sa itinuro sa amin ng mga tao na buhat pa sa simula ay nakasaksi nito at nangaral ng magandang balita. Kahit yung mga gospel writers, mga kapatid, kaya sila meron din mga naisulat, ang kanilang pinagbatayan ng mga kapatid, yung mga account ng mga naging eyewitness, mga kapatid, sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. So, ano bang kahalagahan? Di po ba ng pagiging saksi o witness, mga kapatid? Especially sa kamatayan at sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Consider the rumors. Consider the rumors. Kasi mga kapatid, yung mga rumors, ano ba sa Tagalog ang rumors? Mga kwentong hindi totoo, chismis. Di po ba? Hindi lang po ngayon nangyayari yan. Kahit noong unang panahon, actually, mga Pharisee nga sila pa yung nag-utos sa mga bantay na mag-spread ng rumors tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Ano ba yung mga rumors? That some said that Jesus never died. Yan, mga rumors. And ano pang rumors? The disciples took the body. Ano pa yung rumors, mga kapatid? Ito. Dun sa 1 Corinthians 15:12, even in the church at Corinth, in their time, some mistakenly believed that Christ had not been resurrected. Kahit ang church sa Corinth, mga kapatid, meron sa kanila, some of them, ay hindi talagang naniwala rin na hindi nga talaga nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa ating Panginoon. Siya ang ating Diyos ng yesterday, today, and forever, and the future. Alam niya, mga kapatid, kasi yung mangyayari. Alam niya may mga mag-spread ng rumors. Kaya si Lord nagpakita upang marami maging witness sa kanyang muling pagkabuhay. So ating tingnan, mga kapatid, sino-sino ba sa Biblia ang mga naging witness sa Christ's resurrection? Una, sa John chapter 20 verse 17, si Mary Magdalene. Nung siya pupunta sa libingan ng Panginoon, di ba? Napagkamalan pa nga niyang gardener si Lord Napagtanungan pa niya at sabi pa nga niya, baka kayo ang kumuha ng body ng aking Panginoon ha? Pero nung nakita nga niya, namukhaan niya ang ating Panginoong Jesucristo. Unang witness, mga kapatid, yan sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Sino pa? Yung the walk to Emmaus sa Luke 24, verse 16. Yung dalawang alagad, mga kapatid, di ba? Habang sila nagkukwentuhan, bilang meron sila isang mama na sumama sa kanilang kwentuhan, sabi nalaman nila, ang kanilang kakwentuhan, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo. Ano pa? Yung 11 disciples, sila nagmi-meeting, mga kapatid. Di po ba? Sino pa? Ito, matinding witness to. Sa 1 Corinthians 15 verse 6, the multitude, the 500 people. Sino pa? Ang mga anghel sa Luke 24, 5-7. Di po ba, nung similip nga, mga kapatid, yung si Mary, nakita niya mayroong anghel na nakaupo sa empty tomb, sa paanan at sa ulo na ng nalibingan ng Panginoon. So even the angels, mga kapatid, ay saksi sa muling pagkabuhay
ng ating Panginoon. Sino pa? Si Stephen. Si Esteban, mga kapatid. Di po ba, si Esteban ay first martyr at nung siya pinagbabato hanggang sa mamatay, tumingala sa langit, nakita niya ang Panginoong Jesus, buhay, nakaupo sa kanang bahagi ng Ama. At sino pa pinakahuli? Siyempre si St. Paul. Yung the road to Damascus sa Acts 9. Di po ba, sabi nga ay bila siyang nawalan ng sight, nabulag si San Pablo. At meron siyang naring natinig. Sabi ng tinig, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Tanong ni Saulo, ni St. Paul, sino po kayo? Ako, ang Panginoong Jesus na iyong pinag-uusig. So matitibay mga kapatid yan na sinasabi ng salita ng Panginoon na tunay na nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon mga ating buhay mga kapatid, anong kahalagahan yan? Bakit natin tinatalakay yung mga evidences or witnesses sa Christ's resurrection? Alam nyo, ang pinaka-the best mga kapatid na ebidensya or witness ng kanyang muling pagkabuhay, sabi nga sa Acts 1:8, but when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with power and you will be my witnesses. Alam nyo, tayo mga pinuspos ng Espiritu Santo, nanalig, sumampalataya sa Kanya, tayo ang greatest evidence, the greatest witness of Christ's resurrection. Sabi nga the undeniable evidence of witness of Christ's resurrection ay tayo mga Kristiyano, mga kapatid. Sabi nga the events happened long ago was a proof. Di po ba? Yung mga nangyari noong unang panahon na nasulat, yung history, matibay mga kapatid dyan. The evidence ng kanyang muling pagkabuhay. The solid rock eyewitnesses, itong multitude, si Stephen, si St. Paul, si Mary Magdalene, yung mga alagad, solid rock eyewitness mga kapatid dyan. Yet, the ultimate proof or evidence of Christ's resurrection is best shown by the change that takes place in our lives when He dwell in us and transform us, mga kapatid. Yan ang sabi nga, ultimate mga kapatid, na evidence na kanyang muling pagkabuhay, mga kapatid. Yan ang best shown niyan na evidence na nung tayo ay nagkaroon ng bagong buhay, nung tayo nabago ng ating Panginoon. Nung siya'y nananahan sa ating mga puso at binago tayo mga kapatid. Tayo ang the greatest witness. Sabi nga, the greatest witness is our changed lives. Yan, mga kapatid, ang dakilang saksi sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, yung ating ngayong bagong buhay. The indwelling of Christ in our lives is the incontrovertible proof of Jesus' resurrection. Alam nyo, nakakatuwa itong word na to, yung incontrovertible. Ang meaning niya mga kapatid, undisputed. Hindi pwedeng pasubalian. Another meaning niya, incontestable. Hindi pwedeng tutulan. Kaya the indwelling of Christ in our life is the incontrovertible proof of Jesus' resurrection. Nung siya'y manahan sa atin at baguhin niya ang buhay natin mga kapatid, hindi pwedeng pasubalian na tunay nga na hindi nag-resurrect si Lord mga kapatid. Hindi pwedeng tutulan na siya ay muling nabuhay. God proves His resurrection in us. Pinagtibay ng Diyos ang kanyang muling pagkabuhay sa pamamagitan natin, in us, through our daily, day-by-day interaction on how we see, we talk, we walk, we think. The totality of us as Christians must be the greatest proof and bear witness of His resurrection. Kaya salamat sa Panginoon mga kapatid. Tunay
na hindi lamang myth or legend or historical fact, mga kapatid, ang muling pagkabuhay ng Panginoon. It is our living hope, our greatest hope, and our glorious hope. Sabi nga po sa Galatians chapter 2, verse 20, it is no longer I that lives, but Christ lives in me. Isang napakatibay na patotoo, mga kapatid, yan, na tunay na buhay ang Panginoon. At siya ngayon ay namumuhay, nabubuhay sa atin. At dahil sa kanyang muling pagkabuhay, tayo rin, mga kapatid, ay binagkalooban ng Panginoon ng panibagong buhay. Kaya purihin ang Panginoon sa ating pag-aaral na ito, mga kapatid, na tunay, hindi pwedeng pasubalian. Hindi pwedeng i-contest, mga kapatid, na totoo at tunay na muling nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang Panginoon. Let us pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, napakabuti mo sa amin. At tunay, Panginoon, salamat. At meron kaming Panginoon, meron kaming Diyos na tunay na buhay. Kaya, Panginoon, ang aming pag-asa, Panginoon, sa inyo ay buhay na buhay din. Salamat, Panginoon. Sa iyong kamatayan ay muli kang nabuhay, Panginoon, upang lahat ng sumampalataya, Panginoon, sa inyo, mamatay man sa katawan, may pangako, Panginoon, na panghahawakan na sila ay muli ring mabubuhay. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ng iyong mga salita. Lord, nawa, Panginoon, pagtibayin kami, Panginoon, ng mga katotohanan ng iyong salita at upang lalo pa maglalim, Panginoon, aming pananalig, Panginoon, sa inyo, na kami sumasamba, nananampalataya at naglilingkod sa Diyos na buhay. Lahat ng pasasalamat at papuri ay sa iyo lamang. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Salamat sa Diyos. God bless po, mga kapatid. See you tomorrow. 2 Timothy 2